Si Mang Berting ay isang tindero ng pinya sa baryo ng San Roque. Tuwing hapon, abala siya sa paghahanda ng kanyang mga pinya sa tabi ng kalsada. Ngunit sa gabi, nag-iba ang katahimikan ng baryo. Ang hangin ay malamig, may halong amoy ng lupa at nabubulok na dahon. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi, narinig niya ang kakaibang yabag sa dilim. Ang tunog ay mabigat, parang may mababangis na nilalang na sumusunod. Tumingin siya sa paligid, wala siyang makita sa liwanag ng buwan. Ngunit may mga anino sa gilid ng daan na gumagalaw ng hindi karaniwan. Napatingin siya sa kanyang pinya na nakalapag sa kariton, tila ba may nagagalit na presensya sa paligid. Biglang may sumigaw sa dilim, isang ugong na hindi tao, hindi rin hayop. Tumigil siya sa paglakad, halos tumigil ang kanyang puso sa takot. Ramdam niya ang malamig na hangin sa kanyang leeg, parang may humaplos sa kanya mula sa likod. Nakita niya ang mata ng aswang, nagliliwanag sa dilim, malaki at mapanganib. Ang mga kuko nito ay tila bakal, at ang katawan ay baluktot na parang nabali sa kakaibang paraan. Hindi siya nakagalaw sa takot, ngunit alam niyang kailangan niyang kumilos. Kumuha siya ng pinya at itinutok sa nilalang, parang sandata sa gabi. Ang aswang ay lumapit, may ngiti na nakakatakot, at humihina ng mabigat na halimuyak ng bangkay. Sa bawat hakbang nito, bumubuo ang tunog ng lupa sa ilalim ng mabigat nitong paa. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo, habang siya ay nagtatangka na itaboy ang halimaw. Tumigil siya sandali, pinilit kalmahin ang sarili, ramdam niya ang tibok ng puso sa kanyang mga tainga. Biglang umikot ang hangin, at ang mga dahon sa paligid ay nagsimulang kumikilos ng hindi normal. Nakita niya ang anino ng maraming nilalang sa paligid, at naisip niya na hindi lang isa ang humahabol sa kanya. Ang bawat hininga ng aswang ay parang naglalabas ng tunog ng kalungkutan at galit sabay-sabay. Habang siya ay humahabol sa kalsada, naramdaman niya ang init ng apoy sa isang tabi, parang may sinusunog na bagay. Biglang may bumangga sa kanyang kariton, halos mahulog siya, at narinig niya ang malakas na halakhak mula sa dilim. Ramdam niya ang panganib, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang pinya. Ang liwanag ng buwan ay dumampi sa kanyang mukha, at nakita niya ang mukha ng aswang, halos lapit na lapit. Ngunit bago pa siya maabot, may tunog ng kampana mula sa simbahan, at bigla itong tila naalis ang lakas ng mga nilalang. Ngunit alam niya, ang gabi ay hindi pa tapos, at may mas nakakatakot pang darating sa dilim. Ngunit alam niya, ang gabi ay hindi pa tapos, at may mas nakakatakot pang darating sa dilim. Habang siya ay tumatakbo, naramdaman niya ang malamig na hangin na parang mga kamay na humahawak sa kanyang balikat. Ang mga anino ay lumalapit ng mas mabilis, at bawat hakbang niya ay sinasalubong ng kakaibang bulong. Nakita niya sa gilid ng kalsada ang mga puno na gumagalaw kahit walang hangin, parang may buhay. Ang mga dahon ay bumabangga sa kanya, at bawat paggalaw ng anino ay nagdudulot ng kilabot sa kanyang puso. Napansin niya na ang mga mata ng aswang ay sinusundan ang bawat galaw niya, nagliliwanag sa dilim. Tumigil siya sandali sa gitna ng daan, huminga ng malalim, ramdam ang pawis sa kanyang noo at palad. Narinig niya ang pag-iyak ng bata sa malayo, ngunit walang tao sa paligid. Ang tunog ay lalong lumalapit, sabay sa mga yabag na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Nakita niya ang isang malaking anino sa harap niya, baluktot ang katawan at kumikislap ang mga kuko. Ang aswang ay ngumiti ng malawak, at ang kanyang mga ngipin ay parang matatalim na pako. Si Mang Berting ay nagtaas ng pinya sa hangin, gamit ito bilang pananggalang, ngunit alam niyang hindi sapat ito. Ang hangin ay humina sandali, at naramdaman niya ang malamig na halimuyak ng kamatayan sa paligid. Bumangon ang lupa sa tabi ng kanyang paa, at parang may humila sa kanya pababa, sinusubukang hilahin siya sa dilim. Nakita niya ang mga anino ng ibang aswang na lumalapit mula sa gilid ng kalsada, bawat isa mas nakakatakot kaysa sa nakaraang nakita niya. Ngunit sa kabila ng takot, naramdaman niya ang kakaibang lakas sa kanyang dibdib, parang pinapalakas ng galit at determinasyon. Itinaas niya muli ang pinya at sumigaw, pinapalayas ang mga nilalang sa dilim gamit ang kanyang tinig at tapang. Sa isang iglap, ang mga anino ay parang natigil,
at ang aswang sa harap niya ay nag-urong, nag-aalangan. Ngunit alam niya, ang gabi ay hindi pa tapos, at ang tunay na panganib ay mas malapit kaysa sa kanyang inaakala. Ngunit alam niya, ang tunay na panganib ay mas malapit kaysa sa kanyang inaakala. Isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang leeg, at naramdaman niya ang malakas na titig sa likod niya. Tumalikod siya ng dahan-dahan, at nakita ang aswang na nakatayo sa gitna ng liwanag ng buwan, mas malaki kaysa sa dati. Ang katawan nito ay baluktot at parang binabalot ng itim na usok, habang ang mga kuko ay kumikislap sa dilim. Bawat paghina nito ay nagpapalabas ng tunog na parang halakhak at ungol ng maraming tao sabay-sabay. Si Mang Berting ay nanginginig, ngunit alam niyang hindi siya pwedeng umatras. Hinawakan niya ang pinya ng mahigpit, at bawat galaw ng kamay niya ay ramdam ang init ng takot at galit. Tumalo ng aswang sa kanya, mabilis at tahimik, parang anino lamang na kumikilos sa ere. Nakaangat siya ng pinya, at bumangga ito sa dibdib ng aswang, na nagdulot ng malakas na sigaw ng halimaw. Ngunit sa halip na mawala, ang aswang ay naging mas mabangis, at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng pula sa dilim. Ang lupa sa paligid ay umiling, at ang mga anino ng ibang nilalang ay dumami, tila ba hinuhuli siya mula sa lahat ng direksyon. Narinig niya ang mga tinig ng mga bata at matatanda, umiiyak at sumisigaw, ngunit walang tao sa paligid. Ang paligid ay nagdilim ng higit pa, at ang hangin ay punong-puno ng kakaibang amoy ng dugo at lupa. Tumalon siya pabalik, at ang aswang ay sumunod agad, mabilis at walang pagod, parang hindi ito tao. Ramdam niya ang malakas na presensya nito, at ang kanyang puso ay tila abutin ang lalamunan sa sobrang takot. Ngunit sa huling lakas niya, sinigaw niya ang pangalan ng Diyos, at pinilit itaboy ang aswang gamit ang pinya bilang sandata. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang paligid ng maliwanag na liwanag, at ang aswang ay napahinto, parang nasunog ng liwanag na iyon. Ngunit bago pa siya makahinga ng maluwag, naramdaman niya ang malamig na kamay ng isa pang nilalang sa kanyang balikat, mas malaki at mas mabangis kaysa sa una. Ngunit bago pa siya makahinga ng maluwag, naramdaman niya ang malamig na kamay ng isa pang nilalang sa kanyang balikat, mas malaki at mas mabangis kaysa sa una. Lumiko siya ng dahan-dahan, at sa ilalim ng buwan, nakita niya ang mukha ng aswang, malaki, baluktot, at may mga ngipin na parang matatalim na kutsilyo. Ang mata nito ay nagliliwanag ng pulang apoy, at bawat pagtingin nito ay parang sumisipsip ng lakas ng kanyang kaluluwa. Si Mang Berting ay napahinto sa takot, ramdam ang pangungulila ng katahimikan bago bumagsak ang dilim. Ang paligid ay puno ng anino na gumagalaw, bawat isa ay nagtatago at sumusubaybay sa kanyang bawat hakbang. Huminga siya ng malalim, pinilit kalmahin ang sarili, ramdam ang pawis sa kanyang noo at palad. Kinuha niya ang pinya sa kanyang kamay, at sa huling lakas ng loob, itinaas niya ito at pinukol sa mukha ng aswang. Ang halimaw ay sumigaw, isang tunog na nagmumula sa kailaliman ng lupa at dugo, nakakabigla at nakakatakot. Ngunit sa halip na bumagsak, ang aswang ay lumundag pabalik at humarap sa kanya ng mas mabangis, parang galit na hayop na pinipilit tanggalin ang takot sa biktima. Nararamdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang leeg. Ang mga kuko nito ay dumampi sa kanyang balikat, halos hilahin siya sa dilim. Si Mang Berting ay tumindig ng buong tapang, pinilit ang bawat kalamnan na huwag matakot. Ang mga anino sa paligid ay tila gumalaw ng mas mabilis, pumapalibot sa kanya, bawat isa naghahanap ng pagkakataong umatake. Ngunit sa gitna ng takot, naramdaman niya ang kakaibang lakas sa kanyang dibdib, parang apoy na naglalaban sa dilim. Tumalon siya pabalik, hinawakan ang pinya ng mahigpit, at muli itong itinaboy sa harap ng aswang. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo, at narinig niya ang malakas na tunog ng puso niya, ang hininga ng gabi, at ang sigaw ng aswang. Ang aswang ay nag-urong ng bahagya, parang nalilito sa tapang ni Mang Berting, ngunit alam niya, hindi pa ito tapos at may mas mabangis pang haharapin sa dilim. Alam ni Mang Berting na hindi pa tapos ang laban, at ang dilim ay puno ng galit at kasamaan. Ang aswang ay lumapit ng mabilis, bawat hakbang nito ay bumabalik sa lupa na parang lindol.
Ang hangin ay humina sandali, pagkatapos ay biglang sumiklab, dala ang halimuyak ng kamatayan at lupa. Si Mang Berting ay nanginginig, ngunit ramdam niya ang kakaibang tapang sa dibdib, isang init na nagmumula sa kanyang determinasyon na protektahan ang sarili at ang baryo. Itinaas niya ang pinya sa pinakamataas, at sa isang iglap, pinukol niya ito sa mukha ng aswang. Ang pinya ay tumama sa mukha nito, at isang malakas na sigaw ang bumalot sa paligid, parang naggangalit na hayop na nasaktan. Ngunit hindi natigil ang halimaw, ang katawan nito ay nagbago, mas malaki at mas baluktot kaysa dati, parang lumalaki sa galit. Ang mga anino sa paligid ay sumugod kay Mang Berting, bawat isa ay naglalabas ng mababangis na ungol at sigaw. Si Mang Berting ay nagpatuloy sa pagtakbo, ramdam ang malamig na kamay na humahawak sa kanyang balikat, sinusubukang hilahin siya sa dilim. Bawat hakbang niya ay may tunog ng lupa at nabubulok na dahon, parang bawat paggalaw ay tinutunton ng halimaw. Tumalon siya sa gilid ng kalsada, at sa gitna ng liwanag ng buwan, nakita niya ang aswang na sumusunod ng hindi napapagod, nagliliwanag ang mga mata sa galit at kasamaan. Ngunit bago siya mahila sa dilim, naramdaman niya ang kakaibang lakas sa loob ng dibdib, isang tibok ng tapang at pananalig. Itinaas niya muli ang pinya, at sa isang malakas na sigaw, pinukol niya ito sa harap ng aswang, diretsyo sa mukha. Sa sandaling iyon, ang liwanag ng buwan ay nagningning ng mas maliwanag, at ang aswang ay napahinto, parang nasunog sa liwanag. Ang mga anino sa paligid ay parang naglaho, at ang katahimikan ay bumalik sa kalsada, bagaman ramdam ni Mang Berting ang malamig na bakas ng panganib sa hangin. Huminga siya ng malalim, nanginginig pa rin ngunit buhay, at alam niyang ang gabi ay hindi pa tapos, ngunit nakaligtas siya sa pinakamalakas na atake. Habang siya ay nakatayo sa gitna ng kalsada, ramdam niya ang malamig na hangin sa paligid, at may bulong sa hangin, parang paalala na ang dilim ay patuloy na nagmamasid. Si Mang Berting ay tumindig ng matatag, ramdam pa rin ang malamig na bakas ng panganib sa hangin. Ang kalsada ay tahimik, ngunit alam niya sa bawat anino sa gilid ay may nagmamasid na halimaw. Biglang may isang malakas na ulululan ng hangin, at mula sa kadiliman, lumitaw ang pinakamalaking aswang na nakita niya sa buong buhay niya. Mas mataas kaysa sa isang bahay, baluktot ang katawan, at ang balat nito ay parang nababalot ng itim na usok na umiikot sa hangin. Ang mga mata nito ay pula at kumikislap, at bawat hininga ay naglalabas ng halimuyak ng kamatayan at nag-aalab na galit. Si Mang Berting ay nanginginig, ngunit hindi siya umatras. Hinawakan niya ang pinya ng mahigpit, ramdam ang init ng tapang sa kanyang dibdib. Ang aswang ay ngumiti ng malupit, ipinapakita ang mga ngipin nitong matatalim na parang pako. Sa bawat hakbang nito, ang lupa ay umuuga, at ang mga anino ng iba pang nilalang ay nagsimulang sumama sa kanyang paligid, parang isang hukbo ng dilim. Tumalon siya sa harap ng pinakamalaking aswang, itinaas ang pinya, at pinukol ito ng buong lakas. Tumama sa mukha nito ang pinya, at isang malakas na sigaw ang bumalot sa paligid, parang galit ng libo-libong nilalang. Ngunit sa halimaw na ito, hindi sapat ang pinya lamang, ang kanyang lakas at tapang ang tanging sandata niya. Lumapit ang aswang, mabilis at tahimik, ang mga kuko nito ay parang bakal na sinusubukang hampasin siya. Si Mang Berting ay huminga ng malalim, naramdaman ang pawis sa kanyang katawan, at sa huling lakas ng loob, sumigaw siya ng buong tapang. Itinaas niya ang pinya at itinulak ng diretsyo sa dibdib ng halimaw, sabay hilaw na sigaw na parang nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Sa isang iglap, nagliwanag ang buwan ng sobrang maliwanag, at ang pinakamalaking aswang ay parang natigil, huminga ng mabigat, at ang mga anino ay nagsimulang maglaho. Si Mang Berting ay nakatayo, nanginginig at pagod, ngunit buhay, at ang katahimikan ng baryo ay unti-unting bumalik. Ramdam niya ang hangin na mas malamig at mas tahimik, parang nagpapahinga ang buong kalikasan matapos ang labanan. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang isang anino na dahan-dahang gumalaw sa gilid, paalala na ang dilim ay hindi pa tuluyang nawala. Si Mang Berting ay tumindig ng matatag, ramdam ang malamig na haplos ng hangin sa kanyang leg. Ang anino sa gilid ay dahan-dahang lumapit, at sa ilalim ng liwanag ng buwan,
nakita niyang iba ito, mas mabangis, mas mabilis, at mas matanda kaysa sa lahat ng kanyang nakaharap. Ang hangin ay humina, at bawat hakbang ng halimaw ay tunog ng malakas na pag-uga ng lupa. Ramdam niya ang kanyang puso, mabilis at matindi, ngunit alam niyang kailangan niyang harapin ito. Kinuha niya ang pinya sa kanyang kamay, hindi na lamang bilang pagkain, kundi bilang huling sandata ng tapang at determinasyon. Ang halimaw ay ngumiti ng malupit, ipinapakita ang mga ngipin nitong matatalim na parang pako, at naglabas ng tunog na halos sumabog sa katahimikan. Tumindig si Mang Berting, itinaas ang pinya, at sumigaw ng buong lakas, parang tinatawag ang langit at lupa sa kanyang panig. Biglang sumabog ang liwanag ng buwan, at ang halimaw ay napahinto, tila ba nasunog sa liwanag, ngunit hindi tuluyang nawala. Lumapit ito sa kanya, mabilis at tahimik, sinusubukang hampasin at hilahin siya sa dilim. Si Mang Berting ay huminga ng malalim, pinilit kalmahin ang sarili, at sa huling lakas ng loob, itinaas muli ang pinya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang dibdib, isang apoy ng tapang, galit, at pananalig na pumapawi sa takot. Pinukol niya ang pinya diretsyo sa mukha ng halimaw, at isang malakas na sigaw ang bumalot sa gabi, nagpalipad ng mga anino sa paligid. Ang halimaw ay umatras, ang mga mata nito ay kumikislap ng pula, at naramdaman ni Mang Berting ang bawat galaw nito, parang bawat atake nito ay sinusubaybayan ng kanyang kaluluwa. Ngunit sa huling pagkakataon, tumayo siya ng buong tapang, pinilit ang bawat kalamnan na huwag matakot, at sumigaw ng malakas, isang sigaw na punong-puno ng lakas at determinasyon. Biglang kumulog ang lupa, at sa liwanag ng buwan, nakita niyang ang halimaw ay nag-urong, ang katawan nito ay unti-unting naglalaho sa dilim, kasama ang lahat ng anino sa paligid. Si Mang Berting ay nanginginig, pawis na pawis, ngunit buhay, at ramdam niya ang katahimikan ng gabi, na parabang huminga ang buong baryo. Ngunit habang siya ay nakatayo sa gitna ng daan, ang malamig na hangin ay dahan-dahang dumampi, at may bulong sa hangin na tila paalala, ang dilim ay laging nagmamasid, at ang gabi ay hindi kailanman tuluyang ligtas. Si Mang Berting ay tumayo sa gitna ng kalsada, pagod at nanginginig, ngunit buhay pa rin. Ang hangin ay malamig at ang mga dahon ng puno ay dahan-dahang gumalaw, parang humihinga kasama niya. Ngunit ang bulong sa hangin ay mas malinaw na ngayon, parang tinig ng mga nilalang na patuloy na nagmamasid. Ramdam niya ang malamig na haplos sa kanyang balat, at sa bawat iglap ng buwan, nararamdaman niya ang presensya ng mga halimaw kahit wala silang nakikitang katawan. Siya ay huminga ng malalim, pinilit kalmahin ang sarili, ngunit alam niyang ang gabi ay nag-iwan ng marka sa kanyang kaluluwa. Ang liwanag ng buwan ay nagbigay ng kaluwagan, ngunit ang dilim sa paligid ay nagbabadya pa rin ng panganib. Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad patungo sa kanyang bahay, ramdam ang bawat hakbang na may titig sa kanyang likuran. Narinig niya ang malalayong ungol at halakhak ng mga nilalang, tila ba nagtatagpo sa kadiliman upang hintayin ang susunod na pagkakataon. Siya ay nakatigil sa harap ng kanyang pintuan, huminga ng malalim, at itinabi ang pinya na naging sandata niya laban sa dilim. Ngunit bago siya pumasok, nakita niya sa gilid ng kalsada ang anino na dahan-dahang gumalaw, mas malaki, mas tahimik, at mas nakakatakot kaysa sa lahat ng nakaharap niya. Si Mang Berting ay napahinto, ramdam ang tuhod na nanginginig, ngunit alam niyang hindi siya maaaring umatras. Tumingin siya sa buwan, at naramdaman ang kakaibang lakas sa kanyang dibdib, isang tapang na nagmumula sa pananalig at determinasyon na protektahan ang sarili at ang baryo. Ang anino ay huminto, nagpakita ng ngiti, at dahan-dahang naglaho sa dilim, parang paalala na ang gabi ay laging may lihim at panganib. Si Mang Berting ay pumasok sa bahay, nanginginig pa rin, pawis na pawis, ngunit buhay at mas matapang kaysa dati. Ngunit habang siya ay nakaupo sa kanyang silid, ramdam niya ang malamig na hangin sa bintana at narinig ang bulong, isang paalala na ang dilim ay nagmamasid at ang susunod na gabi ay maaaring mas mabangis pa. Si Mang Berting ay nakaupo sa kanyang silid, ang puso niya ay mabilis pa rin, bawat hininga ay tunog ng takot at ginhawa. Ngunit ang malamig na hangin sa bintana ay tila may dalang galit at ang bulong na narinig niya ay nagmumula sa dilim sa labas. Lumapit siya sa bintana ng dahan-dahan, ramdam ang tuhod na nanginginig, at nakita ang anino sa kalsada, isang halimaw na mas malaki kaysa sa lahat ng kanyang nakaharap. Ang mata nito ay kumikislap, parang apoy na sumusunog sa kaluluwa, at bawat galaw nito ay puno ng mababangis na intensyon. Si Mang Berting ay huminga ng malalim, pinilit kalmahin ang sarili, at hinawakan ang pinya na naging sandata niya sa buong gabi.
Alam niyang hindi sapat ang lakas ng tao lamang, kailangan niya ng tapang, talino, at pananalig. Ang aswang ay lumapit ng dahan-dahan, tahimik ngunit may bigat na parang nakapagpabagsak ng mga puno sa bawat hakbang. Si Mang Berting ay tumindig, itinaas ang pinya, at sumigaw ng buong tapang, isang sigaw na umalingaw-ngaw sa buong baryo. Sa sandaling iyon, ang hangin ay humina, at ang liwanag ng buwan ay tila nagmingning ng mas maliwanag, parang puwersa na sumusuporta sa kanyang tapang. Ang aswang ay umatras ng bahagya, naggangalit at nag-aalab ang mga mata, ngunit ramdam ni Mang Berting na may pagkakataon siyang itaboy ang halimaw sa dilim. Itinulak niya ang pinya ng buong lakas, diretso sa dibdib ng aswang, at isang malakas na sigaw ang bumalot sa gabi, isang tunog ng galit, tapang, at pananalig. Ang halimaw ay napahinto, ang katawan nito ay kumunot at unti-unting naglaho sa liwanag ng buwan, kasama ang lahat ng anino sa paligid. Si Mang Berting ay nanginginig, pawis na pawis, ngunit buhay, at ramdam niya ang katahimikan na bumalik sa baryo, kahit na ang malamig na hangin ay paalala ng panganib na laging nagmamasid. Sa pagkakataong iyon, naiintindihan niya ang aral ng gabi, ang dilim ay laging naroroon, ngunit ang tapang at pananalig ng tao ay maaaring magbigay ng liwanag sa pinakamadilim na sandali. Si Mang Berting ay umupo sa sahig ng kanyang bahay, ang katawan niya ay nanginginig, pawis na pawis, ngunit buhay pa rin. Ramdam niya ang bigat ng buong gabi sa kanyang dibdib, bawat tibok ng puso ay paalala ng panganib na kanyang hinarap. Tumingin siya sa labas ng bintana, ang kalsada ay tahimik, ngunit ang liwanag ng buwan ay naglalaro sa mga anino ng puno, nagdadala ng malamig na damdamin. Alam niyang hindi lahat ng nilalang sa dilim ay naitaboy, ngunit naramdaman niya na ang pinakamalakas na halimaw ay lumayo, natakot sa kanyang tapang at determinasyon. Huminga siya ng malalim, pinilit kalmahin ang sarili, at ramdam niya ang kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib, ang kaligtasan ay isang bihirang regalo sa gabi. Habang siya ay nakaupo, naaalala niya ang bawat tunog, bawat halakhak, bawat yabag ng halimaw na kanyang naramdaman, lahat ay nag-iwan ng marka sa kanyang kaluluwa. Ang pinya, na dati lamang pagkain, ay naging simbolo ng kanyang tapang at kakayahan na lumaban kahit sa pinakamatinding panganib. Sa baryo, naramdaman niya ang katahimikan, ngunit alam niya na ang gabi ay hindi kailanman ganap na ligtas, ang dilim ay laging nagmamasid at nagtatago sa mga sulok. Si Mang Berting ay tumayo, tumingin sa buwan, at naramdaman ang lakas ng pananalig sa Diyos at sa kanyang sariling tapang. Alam niya na ang karanasan ng gabing iyon ay magpapabago sa kanya magpakailanman, isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali, ang tao ay may kakayahang lumaban at manalo. Habang pinapasok niya ang bahay, narinig niya ang bulong sa hangin, dahan-dahan at mabagal, paalala na ang mga anino ay maaaring bumalik sa susunod na gabi. Ngunit si Mang Berting ay hindi na natatakot ng ganoon lamang, natutunan niyang ang tapang at pananalig ay mas malakas kaysa sa pinakamabangis na halimaw. At sa loob ng kanyang puso, alam niya na ang bawat gabi ay may panganib, ngunit bawat gabi rin ay pagkakataon na ipakita ang katapangan at lakas ng loob ng isang tao. Si Mang Berting ay humiga sa kanyang higaan, nanginginig pa rin ngunit may kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Ang bintana ay nakabukas, at ang malamig na hangin ay dahan-dahang pumapasok, dala ang amoy ng lupa at mga dahon. Ngunit sa likod ng katahimikan, narinig niya ang bahagyang bulong, parang hininga ng nilalang mula sa dilim. Tumayo siya muli, hinawakan ang pinya sa tabi ng kama, handa sa anumang darating. Ang mga anino sa labas ay gumalaw, ngunit sa halip na takot, ramdam niya ang tapang na hindi niya naramdaman noon. Lumakad siya palabas ng bahay, dahan-dahan at maingat, bawat hakbang ay may tunog sa lupa, bawat paghinga ay puno ng pananalig. Sa ilalim ng buwan, nakita niya ang mga bakas ng paa sa lupa, malalaki, mabigat, at kakaiba. Alam niya, iyon ang bakas ng mga nilalang na kanyang hinarap, paalala ng gabing puno ng takot at panganib. Ngunit sa puso niya, ramdam niya ang lakas na nagmumula sa tapang, determinasyon, at pananalig na bumuo sa kanya sa buong gabi. Ang kalsada ay tahimik, ang anino ay dahan-dahang naglalaho, at ang buwan ay nagbigay ng liwanag na tila nagbabantay sa buong baryo. Si Mang Berting ay tumalikod at dahan-dahang naglakad pabalik sa bahay. Alam niyang hindi pa tapos ang gabi, ngunit siya ay buhay at matatag. Sa kanyang puso, naiintindihan niya na ang dilim ay laging nariyan, ngunit may liwanag sa loob ng tao na kayang itaboy ang pinakamatinding takot. Habang siya ay muling humiga, ramdam niya ang malamig na hangin, ang tahimik na katahimikan,
at ang alaala ng gabing iyon, isang gabing hindi niya malilimutan kailanman. Ang kwento ni Mang Berting ay nagsilbing babala sa baryo. Sa bawat dilim, may panganib, ngunit sa tapang at pananalig, maaaring manalo ang tao laban sa pinakamabangis na halimaw. At sa likod ng bawat anino sa gabi, alam ng lahat na may isang tindero ng pinya na handang lumaban, kahit sa pinakamadilim na oras ng baryo. Ngunit bago tuluyang lumuwag ang gabi, naramdaman ni Mang Berting ang isang kakaibang presensya sa labas ng bahay. Ang hangin ay biglang humina, at ang katahimikan ay mas matindi kaysa dati, parang hinihintay siya ng isang bagay sa dilim. Tumayo siya muli, ang puso niya ay mabilis, ramdam ang malamig na pawis sa kanyang noo. Lumakad siya patungo sa bintana, at sa liwanag ng buwan, nakita niya ang anino ng isang nilalang, mas maliit kaysa sa halimaw na hinarap niya kanina, ngunit may galit at tuso sa mga mata. Hindi ito kumilos, ngunit ramdam ni Mang Berting ang matinding titig sa kanyang puso, parang sinusubaybayan ang bawat galaw at hininga niya. Kinuha niya ang pinya, hawak ng mahigpit, alam na kahit maliit ang nilalang, hindi ito basta-basta tinataboy ng ordinaryong tapang. Ang nilalang ay dahan-dahang gumalaw, lumalapit ng tahimik, at sa bawat hakbang nito, naramdaman niya ang lamig na bumabalot sa kanyang katawan. Si Mang Berting ay huminga ng malalim, pinilit kalmahin ang sarili, at iniangat ang pinya sa harap niya bilang babala at sandata. Biglang tumigil ang nilalang, parang nag-aalangan, at ang liwanag ng buwan ay naglaro sa paligid, nagpapakita ng kakaibang anyo ng halimaw. Ngunit bago pa man siya makalapit, ang nilalang ay naglaho sa dilim, dahan-dahan, na parang paalala na ang gabi ay hindi pa tapos, at may mas nakatagong panganib sa likod ng bawat anino. Si Mang Berting ay humarap muli sa buwan, ramdam ang tibok ng puso niya, at ang lakas ng tapang sa loob, alam niyang kahit hindi pa tapos ang gabi, natutunan niya ang pinakamahalagang aral, ang pananalig, tapang, at determinasyon ay mas malakas kaysa sa anumang dilim. Habang bumalik siya sa kanyang higaan, ang katahimikan ay bumalik, ngunit ang alaala ng gabing iyon ay mananatiling nagbabantay sa bawat anino at sa bawat haplos ng malamig na hangin. Si Mang Berting ay humiga muli, ramdam ang pawis sa kanyang katawan, nanginginig pa rin, ngunit may kakaibang lakas sa puso. Ang bintana ay bahagyang nakabukas, at ang malamig na hangin ay dahan-dahang pumapasok, tila may dalang bulong mula sa dilim. Ngunit sa katahimikan, naramdaman niya ang presensya ng isang nilalang, parang may humihinga sa labas ng kanyang bahay, nagmamasid sa bawat galaw niya. Tumayo siya muli, pinilit kalmahin ang sarili, at hinawakan ang pinya ng mahigpit, handa sa kahit anong mangyari. Ang anino sa labas ay lumapit ng dahan-dahan, tahimik at mabilis, at ramdam niya ang malamig na haplos sa kanyang balat, parang humahabol sa kanyang kaluluwa. Hindi siya umatras, tumayo siya, huminga ng malalim, at sumigaw ng buong tapang, pinapakita na hindi siya madaling takutin. Biglang, sa liwanag ng buwan, nakita niya ang anyo ng halimaw, baluktot, malaki ang mga mata, at may mga kuko na kumikislap sa dilim. Ngunit bago pa man siya maabot, ang nilalang ay tumigil, at dahan-dahang naglaho, parang nagbabantay mula sa mga anino, nag-iwan ng bakas ng malamig at misteryosong presensya. Si Mang Berting ay humarap muli sa buwan, ramdam ang tibok ng puso niya, at ang lakas ng tapang sa loob, alam niyang kahit natapos ang mga atake ng gabi, may natitirang panganib sa dilim. Sa wakas, humiga siya sa higaan, ang puso niya ay unti-unting humupa ang tibok, at ang hangin ay dahan-dahang nagdala ng katahimikan. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng buwan, narinig niya ang bulong, isang paalala mula sa dilim, ang gabi ay laging nagmamasid, at sa bawat anino, may lihim na nagtatago, naghihintay ng susunod na biktima. Si Mang Berting ay tumingin sa kanyang pinya, at sa puso niya, alam niya na ang tapang at pananalig ang tanging sandata ng tao sa labanang walang hanggan sa dilim. Si Mang Berting ay nakatayo sa gilid ng kama, ang kamay niya ay mahigpit na humahawak sa pinya. Nararamdaman niya ang malamig na hangin sa silid, ngunit sa ilalim nito, ramdam niya ang kakaibang panginginig, isang presensya na mas matanda at mas tuso kaysa sa lahat ng kanyang nakaharap. Dahan-dahan niyang nilapitan ang bintana, at sa liwanag ng buwan, nakita niya ang anino, malaki, baluktot, at tila sumusunod sa bawat kilos niya. Ang halimaw ay hindi gumalaw,
ngunit ramdam niya ang matinding titig nito, parang sinusuri ang kanyang tapang at pananalig. Huminga siya ng malalim, pinilit kalmahin ang sarili, at iniangat ang pinya, hindi na lamang bilang sandata, kundi bilang simbolo ng kanyang tapang. Ang nilalang ay biglang sumugod, tahimik at mabilis, halos parang hangin lamang ang bumangga sa kanya. Si Mang Berting ay tumalon sa gilid, itinulak ang pinya ng buong lakas, diretso sa mukha ng halimaw. Isang malakas na sigaw ang bumalot sa gabi, nagpalipad ng liwanag mula sa buwan at nagpatingkad sa lahat ng anino sa paligid. Ang halimaw ay napahinto, ang katawan nito ay kumunot at unti-unting naglaho, parang nagtatago sa dilim, ngunit ang malamig na bakas nito ay nanatili sa paligid. Si Mang Berting ay huminga ng malalim, nanginginig, pawis na pawis, ngunit buhay at mas matatag kaysa dati. Lumakad siya pabalik sa kama, ramdam ang tibok ng puso niya, alam niyang nakaligtas siya sa pinakamatinding panganib ng gabi. Ngunit bago siya tuluyang humiga, narinig niya ang isang dahan-dahang bulong mula sa dilim, hindi pa tapos palaging nagmamasid. Tumigil siya sandali, ramdam ang malamig na hangin sa paligid, at napagtanto niya na ang dilim ay laging nariyan, nagtatago, nagbabantay sa bawat hakbang ng tao. Humiga siya sa wakas, hawak pa rin ang pinya, at sa puso niya, alam niya ang pinakamahalagang aral, sa bawat anino at sa bawat gabi ng panganib, ang tapang at pananalig ang tanging sandata ng tao laban sa dilim. At habang natutulog siya, ang hangin sa labas ay patuloy na humaplos sa bintana, isang paalala na ang gabi ay laging nagmamasid, at ang kwento ni Mang Berting ay magpapatuloy sa alaala ng baryo, sa bawat bulong ng dilim at bawat titig ng anino. Ito ang ganap na pagtatapos ng kwento, na may nakakatakot na suspense, aral, at kakaibang tensyon na mananatili sa isipan ng nakikinig. Ngunit bago tuluyang mawala ang katahimikan, naramdaman ni Mang Berting ang isang kakaibang lamig sa paligid ng bahay. Ang hangin ay huminto sandali, at sa dilim, naramdaman niya ang dahan-dahang galaw ng anino, mas malaki at mas mabangis kaysa sa lahat ng kanyang nakita kanina. Tumayo siya muli, nanginginig ngunit matatag, hawak ang pinya ng mahigpit, alam niyang hindi ito ordinaryong nilalang. Lumapit ang anino, tahimik ngunit puno ng panganib, at ramdam niya ang titig na sumisipsip ng lakas ng kanyang katawan. Huminga siya ng malalim, pinilit kalmahin ang sarili, at sumigaw ng buong tapang, parang tinatawag ang buong baryo at ang langit sa kanyang panig. Biglang kumulog ang lupa sa labas, at naramdaman niya ang malamig na presensya na parang pumapaligid sa buong bahay. Itinaas niya ang pinya, handa sa huling laban, at sa sandaling iyon, ang buwan ay nagningning ng sobrang maliwanag, tila ba nagbigay ng liwanag sa kanyang tapang. Ang anino ay umatras ng bahagya, naggangalit at nag-aalab ang mga mata, ngunit ramdam niya na may puwang pa rin sa kanyang tapang at pananalig upang itaboy ito. Tumalon siya, pinukol ang pinya ng buong lakas, diretsyo sa dibdib ng halimaw, at isang malakas na sigaw ang bumalot sa gabi, isang tunog na puno ng galit, determinasyon, at pananalig. Ang halimaw ay napahinto, unti-unting naglaho sa liwanag ng buwan, at sa paligid, ang mga anino ay dahan-dahang nawala rin. Si Mang Berting ay huminga ng malalim, pawis na pawis at nanginginig, ngunit buhay at mas matatag kaysa dati. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, narinig niya ang dahan-dahang bulong mula sa hangin, palaging nagmamasid, palaging nagbabantay. Tumindig siya, ramdam ang malamig na haplos sa kanyang balat, at alam niya sa puso niya na kahit natapos ang laban, ang dilim ay laging naroroon, naghihintay, nagmamasid, at nagtatago sa bawat anino ng gabi. Si Mang Berting ay muling humiga, hawak ang pinya, at sa bawat tibok ng puso niya, ramdam niya ang lakas ng tapang at pananalig, isang aral na hinding-hindi niya malilimutan at isang babala sa buong baryo, ang gabi ay mapanganib. Ngunit ang tapang ng tao ay kayang magbigay liwanag sa pinakamadilim na sandali. Ito na ang huling bahagi ng kwento, ganap na nagtatapos sa suspense, misteryo, at aral ng tapang at pananalig, habang ang gabi ay patuloy na nagmamasid. Habang si Mang Berting ay humihiga, naramdaman niya ang kakaibang paghinga sa silid, parang may dahan-dahang humahalik sa hangin. Tumayo siya muli, hawak ang pinya, at tumingin sa bintana, ang labas ay tahimik, ngunit ang liwanag ng buwan ay naglaro sa anino ng mga puno, gumalaw parang may buhay.
Biglang may narinig siyang yabag sa sahig sa labas ng bahay, mabagal ngunit mabigat, parang may naglalakad na halimaw. Huminga siya ng malalim, nanginginig ngunit matatag, alam niyang hindi ito ordinaryong nilalang, at kailangan niyang maging handa. Ang bintana ay bahagyang nakabukas, at ang hangin ay dinala ang malamig na bulong, hindi ka ligtas palaging naroroon. Si Mang Berting ay tumindig, pinilit ang bawat kalamnan na huwag matakot, at itinaas ang pinya, hindi lamang bilang sandata, kundi bilang simbolo ng tapang at determinasyon. Ang anino ay lumapit, tahimik, mabilis, at ramdam niya ang malamig na haplos sa kanyang balat, parang sinusubok ang lakas ng kanyang loob. Tumalon siya, pinukol ang pinya ng buong lakas, diretsyo sa harap ng halimaw, at isang malakas na sigaw ang bumalot sa gabi, parang tunog ng galit at pananalig. Ang halimaw ay napahinto, unti-unting naglaho sa dilim, ngunit ang malamig na bakas ng presensya nito ay nanatili sa paligid, isang paalala na ang dilim ay laging nagmamasid. Si Mang Berting ay huminga ng malalim, pawis na pawis at nanginginig, ngunit buhay at mas matatag kaysa dati. Tumalikod siya sa bintana, humiga muli sa kama, at ramdam ang tibok ng puso, alam niya na ang gabing iyon ay mag-iwan ng marka sa kanyang kaluluwa magpakailanman. Ngunit sa bawat paghina niya, naramdaman niya na ang tapang at pananalig ang siyang tunay na sandata laban sa dilim, at kahit ang pinakamalakas na halimaw ay maaaring mataboy ng tao na may determinasyon. At habang natutulog siya, ang hangin sa labas ay patuloy na humaplos sa bintana, nagdadala ng bulong mula sa dilim, isang paalala na ang gabi ay laging nagmamasid, at ang kwento ni Mang Berting ay mananatiling buhay sa alaala ng baryo. Ito ang ganap na pagtatapos ng kwento, na nag-iwan ng matinding suspense, misteryo, at aral ng tapang at pananalig, habang ang gabi ay patuloy na nagmamasid sa bawat anino. Ngunit bago tuluyang bumalik sa katahimikan, naramdaman ni Mang Berting ang isang kakaibang panginginig sa hangin. Parang may humihina sa labas, mabagal, mabigat, at puno ng galit. Tumayo siya muli, hawak ang pinya, at dahan-dahang lumapit sa bintana. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang anino, mas malaki, mas matigas ang katawan, at ang mga mata nito ay kumikislap ng pulang apoy. Ang hangin ay humina, at ang katahimikan ay napakatindi, parang hinihintay siya ng halimaw sa labas. Huminga siya ng malalim, pinilit kalmahin ang sarili, at itinaas ang pinya, handa sa huling laban ng gabing iyon. Ang nilalang ay lumapit, mabilis ngunit tahimik, at ramdam niya ang malamig na haplos sa kanyang balat, parang sinusubok ang kanyang tapang at pananalig. Tumalon siya, pinukol ang pinya ng buong lakas sa dibdib ng halimaw, at isang malakas na sigaw ang bumalot sa gabi, puno ng galit, tapang, at determinasyon. Ang halimaw ay napahinto, unti-unting naglaho sa liwanag ng buwan, ngunit ang bakas ng presensya nito ay nanatili sa paligid, isang paalala na ang dilim ay laging nagmamasid. Si Mang Berting ay huminga ng malalim, pawis na pawis, nanginginig, ngunit buhay at mas matatag kaysa dati. Humiga siya muli, hawak ang pinya, at ramdam ang tibok ng puso, alam niyang ang gabi ay nag-iwan ng marka sa kanyang kaluluwa magpakailanman. Ngunit sa puso niya, naiintindihan niya ang pinakamahalagang aral, sa bawat anino, sa bawat gabi ng panganib, ang tapang at pananalig ng tao ay mas malakas kaysa sa pinakamabagsik na halimaw. At habang natutulog siya, ang hangin sa labas ay patuloy na humaplos sa bintana, isang paalala na ang gabi ay laging nagmamasid, at ang kwento ni Mang Berting ay mananatiling buhay sa bawat bulong ng dilim at bawat titig ng anino. Ito ang tunay na panghuling bahagi ng kwento, na nagtatapos sa suspense at misteryo, ngunit nag-iwan ng aral at matinding tensyon sa nakikinig. Ngunit bago tuluyang magpahinga si Mang Berting, naramdaman niya ang isang malamig at mabigat na presensya sa sulok ng silid. Parang may humihinga, dahan-dahan at mabagal, ngunit puno ng galit at kasamaan. Tumayo siya muli, hawak ang pinya, at tumingin sa madilim na sulok, ramdam ang bawat paggalaw ng anino. Ang hangin sa silid ay huminto, at sa katahimikan, ang bulong ay nagbabadya, hindi pa tapos palaging nagmamasid. Si Mang Berting ay huminga ng malalim, nanginginig, ngunit alam niyang kailangan niyang manindigan. Itinaas niya ang pinya, hindi lamang bilang sandata, kundi bilang simbolo ng tapang at pananalig na nagligtas sa kanya sa buong gabi.
Ang anino ay dahan-dahang lumapit, tahimik, at ramdam niya ang malamig na haplos sa balat niya, sinusubok ang bawat hibla ng kanyang lakas. Tumalon siya, pinukol ang pinya sa harap ng halimaw, at isang malakas na sigaw ang bumalot sa silid, nagpalipad ng liwanag at nagpatingkad sa dilim. Ang halimaw ay napahinto, unti-unting naglaho sa dilim, ngunit ang bakas ng presensya nito ay nanatili, isang paalala na ang gabi ay laging nagmamasid. Si Mang Berting ay huminga ng malalim, pawis na pawis, nanginginig, ngunit buhay at mas matatag kaysa dati. Humiga siya sa wakas, hawak ang pinya, ramdam ang tibok ng puso, alam niyang ang gabing iyon ay hindi niya malilimutan kailanman. At sa kanyang puso, naiintindihan niya ang pinakamahalagang aral. Kahit sa pinakamadilim na gabi, sa bawat anino at halimaw, ang tapang at pananalig ng tao ay kayang magbigay liwanag at proteksyon. Habang natutulog siya, ang hangin sa labas ay humaplos sa bintana, at ang bulong ng dilim ay nanatili, isang paalala na ang gabi ay laging nagmamasid. At ang kwento ni Mang Berting ay mananatiling buhay sa alaala ng baryo at sa bawat titig ng anino. Ito ang ganap na panghuling bahagi ng kwento, na nagtatapos sa suspense, misteryo, at aral ng tapang at pananalig, habang ang gabi ay patuloy na nagmamasid. Ngunit bago tuluyang magpahinga ang gabi, naramdaman ni Mang Berting ang isang mahina, ngunit matinding panginginig sa hangin. Parang may humihina sa labas ng bahay, mabagal ngunit punong-puno ng galit at kasamaan. Tumayo siya muli, hawak ang pinya ng mahigpit, alam niyang kahit maliit ang presensya, hindi ito basta-basta tinataboy ng takot lamang. Dahan-dahan niyang nilapitan ang bintana, at sa liwanag ng buwan, nakita niya ang anino, mas mabangis, mas tuso, at mas mabilis kaysa sa lahat ng kanyang nakita buong gabi. Huminga siya ng malalim, nanginginig, ngunit matatag, at iniangat ang pinya bilang huling sandata at simbolo ng tapang. Ang nilalang ay lumapit, tahimik, at ramdam niya ang malamig na haplos sa balat niya, sinusubok ang bawat hibla ng kanyang lakas at pananalig. Tumalon siya at pinukol ang pinya ng buong lakas, diretsyo sa mukha ng halimaw, at isang malakas na sigaw ang bumalot sa paligid, puno ng galit at determinasyon. Ang halimaw ay napahinto, kumunot ang katawan, at unti-unting naglaho sa dilim, ngunit ang bakas ng presensya nito ay nanatili, isang paalala na ang dilim ay laging nagmamasid. Si Mang Berting ay huminga ng malalim, pawis na pawis, nanginginig, ngunit buhay at mas matatag kaysa dati. Humiga siya muli sa kama, hawak ang pinya, ramdam ang tibok ng puso, alam niyang ang gabi ay nag-iwan ng marka sa kanyang kaluluwa magpakailanman. Ngunit sa bawat paghinga niya, ramdam niya na ang tapang at pananalig ang tunay na sandata laban sa dilim, at kahit ang pinakamabagsik na halimaw ay maaaring mataboy ng determinasyon ng tao. Ang hangin sa labas ay patuloy na humaplos sa bintana, nagdadala ng bulong mula sa dilim, isang paalala na ang gabi ay laging nagmamasid, at ang kwento ni Mang Berting ay mananatiling buhay sa alaala ng baryo at sa bawat titig ng anino. Ito na ang huling, ganap na panghuling bahagi ng kwento, na nagtatapos sa matinding suspense at misteryo, na may malinaw na aral ng tapang at pananalig. Sa wakas, si Mang Berting ay humiga sa kama, nanginginig pa rin ngunit ramdam ang kaunting ginhawa sa dibdib. Ang hangin sa labas ay dahan-dahang humaplos, nagdadala ng malamig na bulong mula sa dilim. Ngunit sa katahimikan, ramdam niya ang paalala, ang gabi ay laging nagmamasid, at ang bawat anino ay may lihim na nagtatago. Tumayo siya muli, kahit pawis na pawis at nanginginig, hawak ang pinya, handa pa rin sa kahit anong darating. Ang liwanag ng buwan ay naglaro sa paligid ng silid, nagbigay ng maliwanag na liwanag at pansamantalang pag-asa sa gitna ng takot. Narinig niya ang mga yabag at halakhak mula sa dilim sa labas, ngunit ramdam niya sa puso niya ang lakas ng tapang at determinasyon. Humiga siya sa wakas, ramdam ang tibok ng puso at ang init ng pananalig, alam niyang natutunan niya ang pinakamahalagang aral ng gabing iyon. Sa bawat hininga niya, ramdam ang kapangyarihan ng tapang laban sa dilim at sa mga halimaw na nagtatago sa anino. At habang unti-unti siyang nakatulog, ang hangin sa labas ay patuloy na humaplos, dala ang bulong, isang paalala na ang gabi ay laging nagmamasid, at ang kwento ni Mang Berting ay mananatiling buhay sa alaala ng baryo, sa bawat anino, at sa bawat titig ng dilim.
Ito na ang tunay na ganap na pagtatapos ng kwento, na may nakakatakot na suspense, misteryo, at malinaw na aral ng tapang at pananalig. Sa tahimik na gabi, si Mang Berting ay nakahiga sa kama, nanginginig pa rin ngunit ramdam ang kaunting ginhawa sa dibdib. Ang hangin sa labas ay humaplos ng dahan-dahan, nagdadala ng malamig na bulong mula sa dilim. Ngunit kahit tahimik, alam niya sa puso niya na ang gabi ay hindi kailanman ganap na ligtas, ang mga anino ay laging nagmamasid. Tumayo siya muli, hawak ang pinya, at tumingin sa labas ng bintana, ramdam ang bawat galaw sa dilim at bawat malamig na hangin. Ang liwanag ng buwan ay nagbigay ng maliwanag na sinag, ngunit sa ilalim nito, ramdam niya ang titig ng mga nilalang na nagtatago sa dilim. Huminga siya ng malalim, pinilit kalmahin ang sarili, at iniangat ang pinya, isang simbolo ng tapang at pananalig na nagligtas sa kanya sa buong gabi. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit ang malamig na bakas ng presensya ng halimaw ay nanatili sa paligid, paalala ng panganib na palaging nagbabantay. Humiga siya sa wakas, ramdam ang tibok ng puso, at ang init ng determinasyon, alam niyang natutunan niya ang pinakamahalagang aral. Sa bawat anino at sa bawat gabi ng panganib, ang tapang at pananalig ng tao ang tanging sandata laban sa dilim. Habang natutulog siya, ang hangin sa labas ay patuloy na humaplos sa bintana, nagdadala ng bulong mula sa dilim, isang paalala na ang gabi ay laging nagmamasid, at ang kwento ni Mang Berting ay mananatiling buhay sa alaala ng baryo, sa bawat anino at sa bawat titig ng dilim. Ito na ang ganap at tuloy-tuloy na pagtatapos ng kwento. Habang natutulog si Mang Berting, ramdam niya ang huling haplos ng malamig na hangin sa kanyang balat. Parang may bulong mula sa dilim, mabagal at mahina, ngunit punong-puno ng babala, laging nagmamasid, laging nagbabantay. Huminga siya ng malalim, ramdam ang tibok ng puso, at alam niyang kahit tapos na ang laban, may bahagi ng gabi na hindi kailanman mapapawi. Ngunit sa puso niya, ramdam niya ang lakas at tapang na hindi matitinag, at ang pananalig na nagligtas sa kanya sa pinakamadilim na sandali. Ang liwanag ng buwan ay naglaro sa paligid ng silid, at bawat anino sa labas ay tila naglaho, ngunit nag-iwan ng alaala ng buong gabi. Si Mang Berting ay humiga, hawak pa rin ang pinya, ramdam ang init ng determinasyon sa dibdib, isang simbolo ng kanyang tagumpay laban sa dilim. Ang katahimikan ay unti-unting bumalik sa baryo, ngunit sa puso ng tindero ng pinya, alam niyang ang gabi ay patuloy na nagmamasid, nagbabantay sa bawat hakbang ng tao. At sa bawat hininga niya, naramdaman niya ang aral ng gabing iyon, ang tapang at pananalig ng tao ay mas malakas kaysa sa pinakamabagsik na halimaw. Ang kwento ni Mang Berting ay mananatiling buhay sa alaala ng baryo, sa bawat bulong ng hangin, sa bawat paggalaw ng anino, at sa bawat titig ng dilim na nagpapaalala sa kanila ng panganib at tapang ng isang tao. Ito na ang huling tuloy-tuloy at ganap na bahagi ng kwento. Ngunit bago tuluyang magwakas ang gabi, naramdaman ni Mang Berting ang isang dahan-dahang panginginig sa sahig sa labas ng kanyang bahay. Parang may humihina sa dilim, mabagal ngunit puno ng galit, sinusubaybayan ang bawat galaw niya. Tumayo siya muli, hawak ang pinya, nanginginig ngunit matatag, alam niyang hindi ito basta-basta nilalang. Lumapit siya sa bintana, at sa liwanag ng buwan, nakita niya ang anino, mas malaki at mas mabangis kaysa sa lahat ng nakaharap niya kanina. Ang hangin ay humina, at ang katahimikan ay napakatindi, parang hinihintay siya ng halimaw sa labas. Huminga siya ng malalim, pinilit kalmahin ang sarili, at iniangat ang pinya bilang huling sandata at simbolo ng tapang. Ang nilalang ay lumapit, tahimik, at ramdam niya ang malamig na haplos sa kanyang balat, sinusubok ang bawat hibla ng kanyang lakas at pananalig. Tumalon siya at pinukol ang pinya ng buong lakas, diretsyo sa mukha ng halimaw, at isang malakas na sigaw ang bumalot sa paligid, puno ng galit at determinasyon. Ang halimaw ay napahinto, unti-unting naglaho sa liwanag ng buwan, ngunit ang bakas ng presensya nito ay nanatili, isang paalala na ang dilim ay laging nagmamasid. Si Mang Berting ay huminga ng malalim, pawis na pawis, nanginginig, ngunit buhay at mas matatag kaysa dati. Humiga siya muli sa kama, hawak ang pinya, ramdam ang tibok ng puso, alam niyang ang gabi ay nag-iwan ng marka sa kanyang kaluluwa magpakailanman. Ngunit sa bawat hininga niya, ramdam niya na ang tapang at pananalig ang tunay na sandata laban sa dilim, at kahit ang pinakamabagsik na halimaw ay maaaring mataboy ng determinasyon ng tao. Ang hangin sa labas ay patuloy na humaplos sa bintana,
nagdadala ng bulong mula sa dilim, isang paalala na ang gabi ay laging nagmamasid, at ang kwento ni Mang Berting ay mananatiling buhay sa alaala ng baryo at sa bawat titig ng anino. Ito na ang ganap na panghuling bahagi ng kwento, puno ng suspense, misteryo, at malinaw na aral ng tapang at pananalig. Sa huling sandali ng gabi, naramdaman ni Mang Berting ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang mukha. Parang may bulong mula sa dilim, dahan-dahan at mahina, ngunit punong-puno ng babala, laging nagmamasid, laging nagbabantay. Tumayo siya muli, hawak ang pinya, at tumingin sa labas ng bintana. Ang mga anino ng puno ay gumalaw, parang may buhay, nagmamasid sa bawat galaw niya. Huminga siya ng malalim, nanginginig ngunit matatag, alam niyang kahit natapos ang laban, ang dilim ay patuloy na nagmamasid sa baryo. Iniangat niya ang pinya, simbolo ng tapang at pananalig, handa sa anumang panganib na maaaring dumating. Ang liwanag ng buwan ay naglaro sa paligid, at bawat anino sa labas ay dahan-dahang naglaho, ngunit nag-iwan ng alaala ng buong gabi. Humiga siya sa wakas, ramdam ang tibok ng puso, at ang init ng determinasyon sa dibdib, alam niyang natutunan niya ang pinakamahalagang aral. Sa bawat anino at sa bawat panganib ng gabi, ang tapang at pananalig ng tao ay mas malakas kaysa sa pinakamabagsik na halimaw. At habang natutulog siya, ang hangin sa labas ay patuloy na humaplos sa bintana, dala ang bulong mula sa dilim, isang paalala na ang gabi ay laging nagmamasid, at ang kwento ni Mang Berting ay mananatiling buhay sa alaala ng baryo, sa bawat anino at sa bawat titig ng dilim. Ito na ang ganap at tuloy-tuloy na panghuling bahagi ng kwento. Sa paglipas ng huling oras ng gabi, si Mang Berting ay humiga sa kama, hawak pa rin ang pinya, ramdam ang bawat tibok ng puso na parang paalala ng buong laban. Ang hangin sa labas ay dahan-dahang humaplos, nagdadala ng malamig na bulong mula sa dilim, at ang mga anino ng puno ay gumalaw, parang may lihim na nagmamasid. Huminga siya ng malalim, nanginginig ngunit matatag, alam niyang kahit natapos ang gabi, may bahagi pa rin ng dilim na laging nagbabantay. Tumalikod siya sa bintana, humiga, at ramdam ang init ng tapang at pananalig sa dibdib, ang pinya na naging sandata at simbolo ng kanyang determinasyon. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, unti-unting naglaho ang lahat ng anino, ngunit ang alaala ng gabing iyon ay nanatili, nakaukit sa puso at kaluluwa ni Mang Berting. Ang huling bulong mula sa hangin ay dahan-dahang nagpaalala, palaging nagmamasid, palaging nagbabantay. Ngunit sa kabila ng babala, ramdam ni Mang Berting ang kapayapaan. Alam niyang sa tapang at pananalig, kahit ang pinakamadilim na nilalang ay maaaring mataboy. At habang siya ay natutulog, ang hangin ay patuloy na humaplos sa bintana, nagdadala ng paalala sa baryo. Ang gabi ay laging nagmamasid, ngunit ang tapang ng tao ay mas matibay kaysa sa anino at dilim. Ito na ang huling tuloy-tuloy at ganap na panghuling bahagi ng kwento. Si Mang Berting ay humiga sa kanyang kama, pawis at nanginginig pa rin, ngunit ramdam ang kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib. Ang hangin sa labas ay dahan-dahang humaplos, nagdadala ng malamig na bulong mula sa dilim. Ngunit sa katahimikan, alam niya sa puso niya na ang gabi ay hindi kailanman ganap na ligtas, ang mga anino ay laging nagmamasid. Tumalikod siya sa bintana, humiga, at hawak pa rin ang pinya, simbolo ng tapang, pananalig, at determinasyon na nagligtas sa kanya sa buong gabi. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, unti-unting naglaho ang lahat ng anino, at ang katahimikan ay bumalik sa buong baryo. Si Mang Berting ay huminga ng malalim, ramdam ang tibok ng puso at ang init ng tapang sa loob ng dibdib. Alam niya na ang gabi ay nag-iwan ng marka sa kanyang kaluluwa, ngunit natutunan niya ang pinakamahalagang aral. Sa bawat dilim, sa bawat panganib, ang tapang at pananalig ng tao ay mas malakas kaysa sa anumang halimaw. Habang unti-unti siyang natutulog, ang hangin sa labas ay patuloy na humaplos sa bintana, isang paalala na ang gabi ay laging nagmamasid. Ngunit sa puso ng tao, may liwanag na kayang itaboy ang anino. At sa baryo, ang kwento ni Mang Berting, ang tindero ng pinya na tumutugis ng aswang sa gabi, ay mananatiling buhay, isang alamat ng tapang at pananalig na magsisilbing gabay sa bawat darating pang gabi. Ngunit bago tuluyang magpahinga si Mang Berting, naramdaman niya ang isang malamig at mabigat na presensya sa sulok ng silid. Parang may humihinga, dahan-dahan at mabagal, ngunit puno ng galit at kasamaan. Tumayo siya muli, hawak ang pinya, at tumingin sa madilim na sulok, ramdam ang bawat paggalaw ng anino. Ang hangin sa silid ay huminto, at sa katahimikan, ang bulong ay nagbabadya, hindi pa tapos palaging nagmamasid. Si Mang Berting ay huminga ng malalim, nanginginig, ngunit alam niyang kailangan niyang manindigan. Itinaas niya ang pinya,
hindi lamang bilang sandata, kundi bilang simbolo ng tapang at pananalig na nagligtas sa kanya sa buong gabi. Ang anino ay dahan-dahang lumapit, tahimik, at ramdam niya ang malamig na haplos sa balat niya, sinusubok ang bawat hibla ng kanyang lakas. Tumalon siya, pinukol ang pinya sa harap ng halimaw, at isang malakas na sigaw ang bumalot sa silid, nagpalipad ng liwanag at nagpatingkad sa dilim. Ang halimaw ay napahinto, unti-unting naglaho sa dilim, ngunit ang bakas ng presensya nito ay nanatili, isang paalala na ang gabi ay laging nagmamasid. Si Mang Berting ay huminga ng malalim, pawis na pawis, nanginginig, ngunit buhay at mas matatag kaysa dati. Humiga siya sa wakas, hawak ang pinya, ramdam ang tibok ng puso, alam niyang ang gabing iyon ay hindi niya malilimutan kailanman. At sa kanyang puso, naiintindihan niya ang pinakamahalagang aral, kahit sa pinakamadilim na gabi, sa bawat anino at halimaw, ang tapang at pananalig ng tao ay kayang magbigay liwanag at proteksyon. Habang natutulog siya, ang hangin sa labas ay humaplos sa bintana, at ang bulong ng dilim ay nanatili, isang paalala na ang gabi ay laging nagmamasid. At ang kwento ni Mang Berting ay mananatiling buhay sa alaala ng baryo at sa bawat titig ng anino. Ito ang ganap na panghuling bahagi ng kwento, na nagtatapos sa suspense, misteryo, at aral ng tapang at pananalig, habang ang gabi ay patuloy na nagmamasid. Ngunit bago tuluyang magpahinga ang gabi, naramdaman ni Mang Berting ang isang mahina, ngunit matinding panginginig sa hangin. Parang may humihina sa labas ng bahay, mabagal ngunit punong-puno ng galit at kasamaan. Tumayo siya muli, hawak ang pinya ng mahigpit, alam niyang kahit maliit ang presensya, hindi ito basta-basta tinataboy ng takot lamang. Dahan-dahan niyang nilapitan ang bintana, at sa liwanag ng buwan, nakita niya ang anino, mas mabangis, mas tuso, at mas mabilis kaysa sa lahat ng kanyang nakita buong gabi. Huminga siya ng malalim, nanginginig, ngunit matatag, at iniangat ang pinya bilang huling sandata at simbolo ng tapang. Ang nilalang ay lumapit, tahimik, at ramdam niya ang malamig na haplos sa balat niya, sinusubok ang bawat hibla ng kanyang lakas at pananalig. Tumalon siya at pinukol ang pinya ng buong lakas, diretsyo sa mukha ng halimaw, at isang malakas na sigaw ang bumalot sa paligid, puno ng galit at determinasyon. Ang halimaw ay napahinto, kumunot ang katawan, at unti-unting naglaho sa dilim, ngunit ang bakas ng presensya nito ay nanatili, isang paalala na ang dilim ay laging nagmamasid. Si Mang Berting ay huminga ng malalim, pawis na pawis, nanginginig, ngunit buhay at mas matatag kaysa dati. Humiga siya muli sa kama, hawak ang pinya, ramdam ang tibok ng puso, alam niyang ang gabi ay nag-iwan ng marka sa kanyang kaluluwa magpakailanman. Ngunit sa bawat paghinga niya, ramdam niya na ang tapang at pananalig ang tunay na sandata laban sa dilim, at kahit ang pinakamabagsik na halimaw ay maaaring mataboy ng determinasyon ng tao. Ang hangin sa labas ay patuloy na humaplos sa bintana, nagdadala ng bulong mula sa dilim, isang paalala na ang gabi ay laging nagmamasid, at ang kwento ni Mang Berting ay mananatiling buhay sa alaala ng baryo at sa bawat titig ng anino. Ito na ang huling, ganap na panghuling bahagi ng kwento, na nagtatapos sa matinding suspense at misteryo, na may malinaw na aral ng tapang at pananalig. Sa wakas, si Mang Berting ay humiga sa kama, nanginginig pa rin ngunit ramdam ang kaunting ginhawa sa dibdib. Ang hangin sa labas ay dahan-dahang humaplos, nagdadala ng malamig na bulong mula sa dilim. Ngunit sa katahimikan, ramdam niya ang paalala, ang gabi ay laging nagmamasid, at ang bawat anino ay may lihim na nagtatago. Tumayo siya muli, kahit pawis na pawis at nanginginig, hawak ang pinya, handa pa rin sa kahit anong darating. Ang liwanag ng buwan ay naglaro sa paligid ng silid, nagbigay ng maliwanag na liwanag at pansamantalang pag-asa sa gitna ng takot. Narinig niya ang mga yabag at halakhak mula sa dilim sa labas, ngunit ramdam niya sa puso niya ang lakas ng tapang at determinasyon. Humiga siya sa wakas, ramdam ang tibok ng puso at ang init ng pananalig, alam niyang natutunan niya ang pinakamahalagang aral ng gabing iyon. Sa bawat hininga niya, ramdam ang kapangyarihan ng tapang laban sa dilim at sa mga halimaw na nagtatago sa anino. At habang unti-unti siyang nakatulog, ang hangin sa labas ay patuloy na humaplos, dala ang bulong, isang paalala na ang gabi ay laging nagmamasid,
at ang kwento ni Mang Berting ay mananatiling buhay sa alaala ng baryo, sa bawat anino, at sa bawat titig ng dilim. Ito na ang tunay na ganap na pagtatapos ng kwento, na may nakakatakot na suspense, misteryo, at malinaw na aral ng tapang at pananalig. Sa tahimik na gabi, si Mang Berting ay nakahiga sa kama, nanginginig pa rin ngunit ramdam ang kaunting ginhawa sa dibdib. Ang hangin sa labas ay humaplos ng dahan-dahan, nagdadala ng malamig na bulong mula sa dilim. Ngunit kahit tahimik, alam niya sa puso niya na ang gabi ay hindi kailanman ganap na ligtas, ang mga anino ay laging nagmamasid. Tumayo siya muli, hawak ang pinya, at tumingin sa labas ng bintana, ramdam ang bawat galaw sa dilim at bawat malamig na hangin. Ang liwanag ng buwan ay nagbigay ng maliwanag na sinag, ngunit sa ilalim nito, ramdam niya ang titig ng mga nilalang na nagtatago sa dilim. Huminga siya ng malalim, pinilit kalmahin ang sarili, at iniangat ang pinya, isang simbolo ng tapang at pananalig na nagligtas sa kanya sa buong gabi. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit ang malamig na bakas ng presensya ng halimaw ay nanatili sa paligid, paalala ng panganib na palaging nagbabantay. Humiga siya sa wakas, ramdam ang tibok ng puso, at ang init ng determinasyon, alam niyang natutunan niya ang pinakamahalagang aral. Sa bawat anino at sa bawat gabi ng panganib, ang tapang at pananalig ng tao ang tanging sandata laban sa dilim. Habang natutulog siya, ang hangin sa labas ay patuloy na humaplos sa bintana, nagdadala ng bulong mula sa dilim, isang paalala na ang gabi ay laging nagmamasid, at ang kwento ni Mang Berting ay mananatiling buhay sa alaala ng baryo, sa bawat anino at sa bawat titig ng dilim. Ito na ang ganap at tuloy-tuloy na pagtatapos ng kwento. Habang natutulog si Mang Berting, ramdam niya ang huling haplos ng malamig na hangin sa kanyang balat. Parang may bulong mula sa dilim, mabagal at mahina, ngunit punong-puno ng babala, laging nagmamasid, laging nagbabantay. Huminga siya ng malalim, ramdam ang tibok ng puso, at alam niyang kahit tapos na ang laban, may bahagi ng gabi na hindi kailanman mapapawi.